Suspendido pa rin ang proklamasyon ng bagong henerasyon party list kahit pa ibinasura na ng COMELEC First Division ang petition for disqualification laban sa naturang party list group. Ito ay dahil maaari pa raw iapela ng petitioner ang naging desisyon ng dibisyon. Si Margot Gonzalez magbabalita. Ibinasura na ng COMELEC First Division ang petition for disqualification laban sa bagong henerasyon o BH party list. Ito ay naakusahan ng petitioner ng pag-abuso sa paggamit ng state resources sa pangangampanya. Ayon kay COMELEC Chairman Atty. George Garcia, hindi na tumingin sa merito ng kaso ang COMELEC Division dahil ang petisyon ay kinailangan agad na ibasura dahil sa technicality matapos malaman na may mga kulang na attachment o dokumento sa petisyon. Nakita po ng COMELEC Division, yung sinasabi ko nga po sa inyo, wag naman pong mag-aalala dahil kaagad naman pong i-resolve kaagad dyan. Doon po sa naging desisyon, nakita po nila, hindi pala naman nagka-fairness nung mismong ang ginawa ay sinabi mayroong registered mail. Dapat po kasi personal service yun mismo sa respondent. So yung pa lang po ay nakita ng ground. Hindi na po pumunta sa merits para i-dismiss kaagad ang kaso. Matatandaan ng proklamasyon ng BH Party List ay sinuspende ng National Board of Canvassers dahil sa nakabinbing DQ case ito sa COMELEC. Pero sa kabila ng dismissal, ayon kay Garcia, hindi pa rin maaaring maiproklama ang naturang party list kung ang petitioner ay maghahain pa ng apela. Hanggat hindi raw final and executory ang desisyon ng poll body, walang proklamasyon na mangyayari. Ang petitioner may 5 araw para sa paghain ng kanyang apela. Pwede rin daw na i-refile ng petitioner ang kanyang reklamo o dumulog sa korte para sa kanyang petisyon. Abangan natin kung anong gagawing remedyo nung mismong petitioner, ganung na-dismiss po yung kaso laban sa respondent. So wala pa rin pong proclamation na magaganap in favor of BH Party List. Sinabi naman ni Garcia na pagdating sa Duterte Youth Party List, magpapalabas ng desisyon ng COMELEC Division batay sa merito ng disqualification case nito. Matatandaan na suspendido rin ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List dahil sa kanilang nakabinbin na kaso sa poll body. Nakakuha ito ng mahigit 2 milyong boto noong nakaraang eleksyon. Yung po kasing sa Duterte Youth, hindi po ganun kadali, komplikado dahil hindi po technicality yung issue doon. Ang issue po doon ay on the merits. It goes into the very heart as to whether dapat bang na-accredit o hindi yung naturang party list. Yan po yung initial na binanggit nila sa akin. Sa tanong naman kung anong masasabi nito sa panawagan ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema na bumaba na ito sa pwesto, ito ang sagot ng COMELEC Chief. Nag-no-part po ako. No-part po ako doon sa hindi pagproklama sa kanila. So, ibig sabihin po kung no-part, hindi po ako nag-participate doon. So, kung ano man yung panawagan na resignation, tatanggapin na lang po natin yan ang mga bagay-bagay. Sa palagay niyo po ba kung magre-resign si Chairman Garcia, magbabago ba yung desisyon ng buong National Board? Hindi nga po ako nag-participate doon Hindi po ba? 6 pa rin ang boto po ng mga commission, ng mga miyembro ng National Board. Kung mag-resign si Chairman Garcia, 6 pa rin po yun na hindi pa rin po magbabago. Ibig sabihin, wala po sa palagay kung magbabago doon kahit na ako mag-resign. Kung kami lahat ang magre-resign, wala pong boboto. Samantala, nakatutok naman ngayon ng COMELEC sa paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKE elections. Ayon kay Garcia, tuloy ang BSKE sa Disyembre kung wala namang batas na nagpapaliban dito. Tingnan natin, obserbahan natin ano mangyayari sa June 2 to 12 kung saan magkukonvene ang ating Kongreso kung maipapasabay yung sinasabing fixing ng term of office of the barangay officials. Pero in the meantime, dahil walang ganyan, wala namang pagbabago sa batas, kaya tayo naghahanda rin para sa December 1 BSKE. Ang botohan sa BSKE, mano-mano pa rin gagawin. Ang pondo para dito ay aabot sa 13 billion pesos. Pero, suportado raw ng poll body kung magkakaroon ng batas para sa hybrid elections sa BSKE. Sa full manual, asahan na raw na hindi magiging mabilis ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato. Kasi po binibilang isa-isa yan ng mga guro, yung mga balota, and therefore minsan inaabot ng madaling araw bago matapos at pwede pa mag-object yung mga watchers habang binibilang isa-isa ng mga teacher, yung mga balota, inaabot ng madaling araw bago makapag-proclaim isang kinabukasan pa. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margot Gonzalez, SMNI News.